Sabi ko nga para talaga akong sinumpa ng Panginoon. Patingin ko sa sarili ko na parang factory defect ako. Ipinanganak si Jonathan na parang luya ang mga kamay. Putol ang ilang daliri samantalang iba ay parang kandilang na upos. Madalas, napagkakamalan siyang babae dahil sa kanyang tindig at pangangatawan. Kulang din siya sa taas kung ikukumpara sa kanyang mga kapatid na lalaki. Dahil sa kapansanan, lumaking mahiyain at takot sa tao si Jonathan. Lalong nadagdagan ng mababang pagtingin sa sarili sa pangungutya ng mga kaklase. Palagi lang ako nandun sa bahay namin, nagkulong. Wala akong believe sa sarili ko. Wala akong anong pwedeng gawin ko sa isang katulad ko. Na yung laman ng daydream ko na yung iba ako. Kasi yung pag tumitingin ako sa salamin, palagi ko sinasabi nga, I wish I were somebody's shoes na yung matangkad ako. At ang tanging inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ay hindi rin kinakitaan ng pagkalinga. Hanggang ngayon, meron pa rin sakit na naramdaman ko pag yung pakikitungo ng nanay ko. Mahal ko siya pero para bang pinopush niya ako na huwag intindi sa kanya. Tingin ko sa sarili ko pala akong palaging iniwanan. Yung pala ako bang nag-iisa lang. Nasagot ang malaking katanungan sa sarili nang siya'y mag-high school. Dito sinabi ng ina ang punot dulo ng kanyang pagkakaroon ng kapansanan. Plano niya ako ipalaglag. Pero nalaman ko yun, iyak ako na iyak. Sabi ko sa kanya, sana tinuluyan na lang ako. Hindi ko talaga matanggap. Nagdulot iyon kay Jonathan ng matinding puot sa ina at ang katotohanang ninais siyang patayin ng ina sa sinapupunan ay nagbunsod ng pagnanais na kitilin ang kanyang buhay. Ilang beses na gusto kong mag-suicide talaga na nandun na talaga yung hinanda ko na yung gagamitin ko pero talagang pag gagawin ko na siya, di naman po matutuloy. Gusto kong ilabas yung kung anong nararamdaman ko, wala akong pwedeng pagsabihan. Higit na naging miserable ang kanyang sitwasyon nang siya'y mapasama sa maling barkada. Ito ang naghimo kay Jonathan sa iba't ibang bisyo. Umiinom, tapos nag-eat ng sigarilyo, tapos gumagamit ng marijuana. Suga pa na talaga na yung sa barkada. Yung naging public enemy ako ng eskwelahan namin. Yung teacher ko, tinahagis ako ng eraser, tapos saluin ko naman at ihagis ko sa kanya pabalik. Yun talagang kami sa itong paaralan namin, blacklisted kami. Hindi nagtagal at nagsawa din si Jonathan sa magulong buhay. Sa kanyang pag-iisa, dito niya nakilala ang isang pastor. Doon nasilayan niya ang pag-ibig ng isang ama. Naging malapit si Jonathan sa pastor hanggang sa siya'y nakapag-aral bilang scholar sa isang Bible school. Kita ko kasi tingin ko sarili ko na wala talaga sa isa yung buhay ko. Doon ko na intindihan na di pala ipakita ng pagmamahal sa nanay ko, kaya pala yung ibigay sa akin ng Panginoon. No reservation ba? Na kaya niyang ibigay na buong buo. Doon ako sa kanya humugot ng lakas ko na pagkayanan ko. Dahil dito'y natutunan niyang patawarin ng ina bagamat hindi ito humihingi ng tawad sa kanya. Hindi naglaon ay nakilala ni Jonathan ang makakatuwang niya sa buhay. Ipinakita niya sa akin na yung talagang walang halong, yung talagang naghari talaga niya yung pagmamahal sa Panginoon at yung pagmamahal niya sa akin. Bagamat napatawad ng inang si Caridad, ninais ng grupo na tuldukan ang anumang hindi pagkakaunawaan na mag-ina. Maluhaluhang inihayag ni Jonathan ang saloobin sa ina. Madagas imong gibuhat na sa itabo na ako ba? Kining kuan kayo, like kayo, kining kuan ko, discourage kayo sa akong kuan, kinabuhi nga akong sitwasyon, sa akong kamot, dayon. Ito sa una, wala pa ko'y Ginoo sa akong kuan nga. Ganahan ko nga maghikog sa akong sitwasyon nga. Muni akong kinabuhi ba, muni akong kayumtang sa akong kinabuhi. Sa akong mga classmate, sulog-sulogon ko. Na nagibati na ako, hapit kong
ikugan eh. Salamat kayo. Ang gabing ito. Salamat po talaga. Ginoo. Ay, buhay pa ko. Di mo nga dito ko pangayong pasahilo sa akong anak. Yung parang release. Yung relief talaga. Ito yung relief. Nandun yung parang nawala na nawala yung sama ng loob. Nawala na yung puot. Tapos ang pumalit yung panatag na yung kalooban ko. Sa 40 taong pangungulila ni Jonathan sa kalinga at pagmamahal ng kanyang inang si Caridad, hindi pa huli ang lahat para sila'y magsimulang muli.